Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaverkads, and for today's video nga pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga kaganapan sa loob at sa labas po ng Itbulaga. Ganon din po sa issue na kinakaharap ni Bossing Vic Sotto. So kanina ang Itbulaga po ay pre-recorded, andirito sila sa barangay San Antonio, Parañaque City. And narinig ko nga po na higit 1,000 na naman ang nagpa-register dito sa Sugod Bahay mga kapatid. So ngayon, talakayin na po agad natin itong tungkol sa usapin ni Bossing Vic Sotto. So kahapon 'di ba, inilabas po sa media yung tungkol sa order ng korte, araw yan ng Lunes, pero January 24 ay meron na po agad order ang korte, and nakarating na po agad yan kila Bossing and syempre kay Daryl Yap. So 24, 25, 26, 27, 'di ba? And 28 ngayon. So bali 5 days. And chinek ko nga po yung page niya na Vincent Temens kaninang 10:52 AM. Ulitin ko lang, 10:52 AM, and nakita ko nga po doon sa video niya na andun pa rin po yung teaser na pinapatanggal ni Bossing Vic Sotto na merong 4.2 million, parang ginawa niyang reels. Ang order di po ba ay burahin yung teaser na binanggit itong pangalan ni Bossing Vic Sotto. Pero until kanina, 10:52, andyan pa rin. Chineko, 10:52, andyan pa rin po yan kasi nabalitaan nga natin sa Kadaverkads din natin na vlogger na hindi pa rin po pala tinatanggal. Actually, na-topic niya na nga ito eh. So ngayon, ay isinalin ko naman dito po sa ating channel para mas malaman po ng marami na hindi pa nabubura as of 10:52 AM kanina. So maraming nagsasabi na matigas ang ulo, na para bang nilalabanan yung order ng judge. So ano ba yung dapat at ano ba yung mga kaakibat na parusa pag lumabag po sa order ng korte dito po sa habeas data? Section 11 contempt, the court justice or judge may punish with imprisonment, pagkakulong or fine, multa a respondent who commits contempt by making a false return, or any person who otherwise disobey or resist a lawful process or order of the court. So ayan, napakalinaw, pwedeng makulong, pwedeng magmulta pag hindi po sumunod sa order ng korte dito po sa habeas data. Katulad na lamang ng nakita natin kanina as of 10:52 AM na andun pa rin po yung teaser sa Vincent Temens. Since napag-uusapan na po ito ng mga vlogger, siguro naman 'di ba ay nabura niya na po ito kasi marami na po ang nakapansin. And meron na nga din pong nagtanong na netizen sa kanya. Sabi po ng isang netizen, ano po yung benefits or cause of and effect ng movie po ninyo sa kasalukuyan? Sabi po nitong si Daryl Yap, yan ang assignment nyo, class, okay? So parang nakakaloko siya, di ba? And eto nga po mga Kadaverkads, may latest interview po dito kay Attorney Buko de la Cruz sa 2x2, and napakinggan nga po natin yon. Sabi nga po ni Attorney Buko, binigyan po ng palugit itong panig ni Daryl Yap, 'di ba, para po makipag-ugnayan sa kanila, para po makipag-ayos, pero until now ay hindi daw po nakikipag-usap. So wala daw pong pag-aayos na nangyari. Kaya naman si Attorney Buko at yung kampo po ni Bossing Vic itutuloy po ang pagsampa ng kaso na cyber libel. And alam nyo mga Kadaverkads, hindi pa po pala napapanood ng kampo ni Attorney Buko yung naturang pelikula. Ito po pala ay mapapanood at malalaman lamang nila ay once na na-submit na po sa MTRCB. Doon lamang nila malalaman ulit kung meron pang mga paglabag na mangyayari, kung meron pang pagbanggit ng Vic Sotto po sa naturang pelikula. At pag meron daw pong nabanggit ulit na pangalan na Vic Sotto at medyo malisyoso, maghahain daw po sila ng opposition. Haharangin po nila ang naturang pelikula. So narito po ang kabuuang article na babasahin natin na kung saan meron nga pong inireveal si Attorney Buko de la
la Cruz na umamin daw itong direktor na siyang magagamit nila sa susunod na kasong cyber libel. Magagamit po nila ito bilang pruweba. Sabi po dito, in-interview po kasi ulit itong si Attorney Buko kahapon siguro. Sabi po ni Attorney Buko, bagamat hindi po kumpleto ang ibinigay na relief sa aming hiniling, ay nagpapasalamat pa rin kami. We are thankful dahil ang pangunahing layunin daw ng aming kliyente ay pigilan ang pagkalat nitong teaser video, kung saan binanggit ang kanyang pangalan at kinonekta siya sa kasong R. De la Cruz said. Yan po ang sinabi ni Attorney Buko. Yung pelikula kasi hindi pa namin nakikita. So wala pa kaming basihan para sabihin na merong paglabag. Kaya happy na kami sa desisyon. In response to the question raised by a program host Pinky Webb, when asked if they are not assuming that the movie will contain what was the teaser, De La Cruz said, pwedeng sabihin natin yon na maaring yon din ang bahagi ng pelikula, pero hanggat hindi kasi napoproduce at nailalabas yung pelikula, maaring meron pang ilang or ibang mga maging twist. De La Cruz said that their camp might also oppose the showing of the film before the Movie's Television Review and Classification Board or MTRCB, headed by Chairman Lala Soto, daughter of former Senate President Tito Soto. When asked if he thinks the MTRCB would objective in dealing with the issue, De La Cruz replied, I'm sure they have their own internal rules o policies tungkol po dyan. Soto's counsel said their focus now would be on the 19 cyber libel charge they filed against Yap. Eto pa mga kadaberkads, makinig kayo. Sabi po ni Attorney Buko, meron pa hong pending the cyber libel complaint, criminal case po yan. So we will focus our efforts there dahil doon po sa kaso sa Muntinlupa ay meron mga pag-amin na ginawa daw po itong si Mr. Daryl Yap na magagamit namin po sa paglilitis para naman sa cyber libel. Yan po ang sinabi ni Attorney Buko. Ibig sabihin, merong inamin si Direk Daryl Yap na gagamitin na witness, no, na gagamitin dito po sa kasong cyber libel. So nakuhanan pa po itong kampo ni Direk Daryl Yap ng magagamit dito po sa kasong cyber libel. So hindi nag-iingat itong kampo ni Daryl Yap, ano? Kaya ayan, tuloy nakuhanan pa sila ng magandang, alam niyo yun, laban din sa kanila. 19 counts of cyber libel and counting pag meron pa hong mga na-post na mapanira daw sa kanilang kliyente, ay idadagdag pa daw nila yon sa reklamo. So ayan, medyo matindi yung naging topic natin ngayon. Yari itong si Direk Daryl Yap, ano? So ano po ang masasabi ninyo dito mga kadaberkads? Mag-iwan ng komento. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay.